Yan, kumusta guys? Ngayong araw is may gagawin tayo na medyo kakaiba. Simula to para sa panibago. So, medyo yan, pinilisan ko lang itong pagsusukat dyan ng kahoy. Bale, ano pala yan, ibang araw yan nang sinet ko yung video na yan. So, yan, sinusukat ko yan lahat para sa gagawin kong screen printing. Inisa-isa ko siya. Do, bali makikita nyo dyan, bali manumano ko talaga siyang ginagawa. Bali, ano pala yan eh, ilang wood pa lang naman yung na-order. Yan, ito nakikita nyo dyan. Pansin. Yan, minanumano ko na siyang tagari. Pero bali, fast forward ko siya, dinandaan ko kasi siyang gawin kasi para yung pagkakahati ng kahoy is pulido. Bali yan, tingin mo parang tangang lalagari lang. Bali yun sa part na yan is yun, ilang kahoy siguro nilagari ko dyan. Bali, fast forward ko lang para hindi kayo medyo maboring sa kakapanood. Although yung ibang ano naman, detailed naman is hindi ganun ka ganda yung pagkakagawa or pagkaka-video ko. Pero yun, sa record lang. So, ko lang ipakita yung process kung paano ko siya sinimulan. Yun, as you can see guys, marami na akong kahoy na naputol dyan. Ito pala yung day 2 yung ginagawa ko. Bali, yung mga kahoy na nakuha ko, yan, pinabarena ko yan para ayos yan. Hayaan nyo, huwag nyo pansinin yung batang malikot dyan sa tabi. Kasi medyo nag-explore siya ng kung ano nung gusto niyang gawin sa kahoy na yan. Pero balik tayo dito sa ginagawa ko. Yan, binubutas ko yan, nilagyan ko siyang screw mano-mano para maikabit ko yung L-bracket dun sa screen na gagawin ko para sa pag-print ng damit. Medyo hindi nakikita niya sa part niya pero binubutas ko kasi yung bawat kanto niya para makita ko kung mag-fit ba siya dun sa L-bracket na gagawin ko. Yan, medyo matagal yung process ng gagawin ko dyan eh. Halos 1 oras, kaya fast forward ko yan, medyo matagal-tagal talaga. Yan, masinsinan ko talagang susukat yan. Pinutusok ko talaga yan ng tornilyo kasi yung para pulido siya. Yung accurate yung pagkakastand ng ano niya, yung frame. Kasi dati yung mga dating ginagawa, halos walang mga ganyan. Hindi siya pantay-pantay. As in, pag nagpiprint ka ng damit, halos wala talaga. Bagsak talaga. Balay guys, yung gamit ko dyan na L-bracket, sobrang dami. Tapos gumamit ako ng barena. Kasi hindi kaya kapag mano-mano. Yan, kung makikita nyo, pinagamitan ko siya ng barena. So, bumili ako dyan ng maraming tornilyo. Yan. Medyo yung sukat niyan malalaki siya. Para hindi na ako mahirapan magtansya kung gaano kalaki yung gagamitin ko. Bali, inuna ko mo yung bawat gilid niyan. Kasi alam ko doon naman ako magbe-benefit sa pinaka dulo niyan, which is yung para mapantay-pantay ko siya. Kaya unang ko muna yung mga gilid-gilid yung magkakabitan ko ng frame. Ginamitan ko pala yan ng F-clamp. Hindi ako nagkakamali. Ginamitan ko siya ng F-clamp para dumikit siya, hindi siya gumalaw-galaw. Kasi gumagalaw yan eh. Kada barena ko gumagalaw siya. Kaya ginamitan ko siya ng F-clamp. Yan,
medyo tinitiktik ko talaga siya para di siya makawala. Unahin mo yung bata na yan nangingialam sa pinagagawa ko. Pero fairness, nakakatulong yan batang yan para mapabilis yung gawain ko kasi siya yung kumukuha nung mga tornilyo. Yun, nakatapos na ako ng isa dyan. So, marami yan guys. So, bali 6 yan mga pre na frame na ginawa ko. Then, bubutasin ko ulit yung pinakagilid niya. Yan, yung nakikita nyo sa pinakagilid. Bubutasin ko yan para may pasok ko yung mahabang tornilyo na mapagdikit ko lang siya. Yun, may katulong ako dyan. Medyo makulit lang. Yun, ayan pala yung mga added na binili kong gamit. Hindi siya totally hindi siya pala yung binili ko, nagkamali ako. Excess na gamit ko lang pala yan nung mga nauna kong ginamit kasi matagal ako nag-stop sa pag t-shirt printing. Kaya medyo hindi ko nagamit yung mga excess ko na gamit. Yan, medyo inayos ko lang yan. Tapos balik ko ulit ako sana. Bali di na dyan nakita yung kung anong ginagawa ko dun sa screen, dun sa wood na gagawin kong screen. Bali, ang ginagawa ko dyan is kinukuha ko lang yung yung pinakagilid, bubutasin. Tapos lalagyan ko ng mahabang tornilyo para hindi siya gumalaw. In case na hindi siya kayang support nung L bracket. Yun, bale, pag hindi kasi kaya may times kasi hindi kaya ginagamitan ko siya ng screw. Yun. Sobrang tagal niyang bago ko na-record yan. Bale, ilang weeks ko na na-record yan. Ngayon ko lang nagawa ng video. Kasi for documented ko na kung paano ko sisimulan yung process ko sa pagti-t-shirt printing para meron akong record kung magsasucess ba o hindi. Pero we'll try kasi mas maganda yung may risk kang gagawin para alam mo kung paano masisimulan at anong gagawin mo in case na maging worst or successful siya. At least kahit paano may matutunan mo siya. Bali nakadalawa na ata ako dyan. Hindi ako nagkakamali. Yun. Pinagpapalit-palit ko dyan, pero mahirap lang yun sa part ko kasi yun, may nangingialam nga na bata. Ayan o, nakita nyo naman. Pinaglalaro niya yung ginagamit kong pangatlong wood na pala yan. Oo, tama. Pangatlong frame ko na nagagawin para dun sa pangatlong screen. Bali 6 yan, di ko na ipakita yung iba kasi sobrang dami. So yun guys, abangan nyo lang yung next ko. Siya ngayon lang nakapag-update sa sarili kong vlog. So salamat sa lahat ng manood and thanks for watching. Goodbye.